sa dami nating hamon sa buhay, kung hindi ho maliwanag yung ating reason of existence, hindi tayo basta-basta makakatawid. Kaya nga marami ho sa atin ngayon punong-puno ng konsumisyon kasi walang misyon. Ngayon po ay Missions Month. And alam niyo, praise God, no? Sa Bible po, lagi po may pagdiriwang ng mga pista, kahit in the Old Testament, to remind us of God's faithfulness at gayon din, para maintindihan natin kung bakit tayo nandito ngayon. Kunyari, when they were celebrating, for example, the Passover, they were being reminded kung ano ho yung, paano sila niligtas ng Diyos mula sa Egypt. Diba? So, yung mga ganong pagkakataon ay napakahalaga. Ganon din sa atin. Ano ho? Kasi sa dami nating hamon sa buhay, kung hindi ho maliwanag yung ating reason of existence, hindi tayo basta-basta makakatawid. Kaya nga marami ho sa atin ngayon punong-puno ng konsumisyon kasi walang misyon. Kaya naman, sabi ho ni Mark Twain, ang ganda ho yun, paalala niya sa atin, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Alam nyo, itong malungkot sa marami, no? Kung hindi tayo nilikha ng Diyos, obviously, hindi na natin kailangan maintindihan ano pa yung mission na yan, di ba? Kasi, total, aksidente lang naman tayo from non-living things to living things to becoming a monkey. Tapos, biglang nag-evolve ka na into a person like us, di ba? Eh, siyempre ako, hindi man ako papayag nun. Medyo hawig, pero hindi talaga. Di ba? Mas improved naman na tayo doon, malayong-malayo na. Yun, daming buhok, ako nga halos wala na eh. Pero ang ibig ko sabihin, parang wow, yung bait ng Diyos sa atin, because we are created beings, we have mission, we have reasons of existence. Tama? Now, ngayon, ang problema, may mga tao, malungkot na nga, hindi nila alam yung mission nila, mas malungkot yung nabubuhay sila sa maling mission. Di ba, mas malala yun. Kaya tama si Pastor Peter, binanggit niya ito kanina umaga. The greatest tragedy is not death, but life with the wrong purpose. Can you imagine, ginugugol mo lahat ng energy mo sa mga bagay na hindi pala yun ang dapat mong ginagawa. Ang lungkot, no? Ilan sa atin ang ganyan? Parang laban tayo ng laban sa buhay, but the end of the day, hindi pala ito yung pinagagawa sa akin ng Diyos. Kaya ho, iyan ang bagay na dapat natin maintindihan. God has specific mission for each and every one of us, but we have to embrace God's mission. Now, maraming taong gusto kala kagad yung mga specific na kagad. Ito, ano kayang will ng Lord sa akin mapapangasawa ko? Lalaki na maputi o maitim. Mga ganun ba? Huwag natin munang pag-usapan yung specific. Merong overarching na mission ang Diyos na binigay sa atin. Before He went back to heaven and giving us the Holy Spirit, sabi niya, meron akong papagawa sa inyo. And this is very specific. Sabi niya, and Jesus came up and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Sino naniniwala na ang kapangyarihan sa langit at sa lupa ay na kay Kristo? Anybody? Okay, pakita sa kamay, huwag kayo maya. Ngayon, good. So almost every one of us believe that. Now, ang tanong, how many of us na nire-recognize natin yun, ina-acknowledge natin authority na yun, maging sa ating mga sarili. That yes, He has authority over me. Sige nga, pakitaas ang kamay. Okay, good. So yung iba hindi na sigurado, ano kaya? Authority ba siya? So normal lang yan. Ngayon, if you believe that God has authority over you and you recognize that, you acknowledge that, ano sabi ni Lord? Therefore, make disciples. Sino sa atin nagde-disciple para kay Jesus? Ayan, umunti na umunti. Napansin niyo ba? Nagkaroon ng malaking disconnect. I believe in His authority, pero hindi ko naman seryoso yung kanyang pinasasabi. Hindi mo tinatanggap yung authority niya. Kaya nga, ang gandang yung word na, therefore, sa makatwid, di ba? Kung naniniwala ka that He has authority over heaven and earth, then sa makatwid, make disciples. Now, kung sakali man si Pastor Peter mag-preach sa oras natin, huwag niyong kakalimutan to, lagi siya nagpapa-exam. Ano daw yung main verb dito? Ang main verb is make disciples. Sa Greek kasi, ito yung compound word, make disciples.
Ngayon, yung go, yung baptize, at saka yung teach, bagamat yan ay mga verb din, pero yan ay mga verbal participles, okay? Kaya wag na wag kayo magkakamali, kasi patataasin kayo ng kamay. Pag nagtaas kayo sa go at nagtaas kayo sa baptize o kayo sa teaching, yari kayo, bagsak kayo sa exam. Di ba? At hindi ko kayo kilala. Kasi tinabi ko na sa inyo, tinuro ko na sa inyo, huwag kayong maana. Kasi siyempre, as a teacher, gusto ko lahat tayo pumapasa. Pero isang bagay na naintindihan, the reason why I'm sharing this with you, kasi lahat tayo, may kanya-kanya tayong giftings, no? Pero meron tayong common na mission. For example, hindi lahat tayo gifted na kumanta sa harapan to lead worship. Hindi naman tayo lahat tinawag ng Diyos para mag-lead ng worship. But we are all called to make disciples. Tama? Hindi tayo lahat tinawag mag-usher. Pero lahat tayo tinawag to make disciples. Hindi lahat tayo may gift of generosity. Pero lahat tayo tinawag ng Diyos to make disciples. So, kumbaga, bagamat may iba-iba tayong mga giftings, pero meron tayong mandate na binigay ang Diyos. And that is to make disciples. Paano ko gagawin yan? Sabi ng Lord, go! Sasadyain mo talaga yan. Then you baptize them. Yung baptize them in the name of the Father, you make them committed, and be identified with God Himself. Ano yung God? Sabi niya, ito yung image si God. The name, isa lang the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya bagamat yung Trinity, wala yan sa Bible, pero makikita mo sa Bible. Wala yung word, pero nandiyan yung essence, di ba? Kaya nga, isang pangalan lang, pero sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Then sinundod niya, sabi niya, teaching them to observe. Hindi naman sinasabing, just teach them yung kinuman ko sa'yo. Pakita mo kung paano yan ina-apply. Kaya teach them to observe. Napansin po? Teach them how to obey. Teach them how to apply that. So yan, makikita natin yan kahit sa mga magulang, yung mga nanay. Minsan, hindi naman tayo mahusay magturo, pero yung ginagawa natin, ginagaya ng anak natin. Kaya nga, observe. Tama? Yun ang idea ng Panginoon Diyos. And ang ganda, and I am with you always. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita. Kaya naman, sa CCF, yan ang ating main thing. Kasi we major on the major and we keep the main thing, the main thing. Magkamali, kumbaga sa bagay na hindi natin, ang dami natin mga activities, di bali mo nang hindi maatinan lahat. Huwag lang yung to honor God and make Christ committed followers who will make Christ committed followers. Kaya nga meron tayong D-groupings, no? Because we are helping others to be committed followers of Jesus. At sa ganun din, sila rin matuto rin to be followers of Jesus. Kaya ho tuloy-tuloy ho yan. Kaya mapapansin nyo, pinakita ni Jesus yan. Kaya nga, unang-una, we are to honor God. In everything we do, hangad natin for the Lord is to be pleased. And obviously, we can please Him by following His mandate, His command. Kasi pag di mo sinunod yung command, binabastos natin yung kanyang authority. Nasusundan po natin. Kaya sabi ng Panginoon, tinan nyo sabi ni Paul, therefore, we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. Yun ang ating hangad. Kaya sabi ng Lord, for we must all, ulitin ko we must all appear before the judgment seat of Christ. Walang exemption. Pakisabi sa tabi mo, haharap ka kay Jesus para ikaw ay litisin o huhusgahan. Are you ready for that day? Di ba? Hindi man agad, pero malapit na. Dalawa lang pagpipila natin. Pagdating ni Jesus o tayo ang mauna. Tama? Haharap at harap tayo kay Lord. So that each one, sabi niya, may be recompensed. Kung bang bibigay niya yung nakarapatang, kumbaga, gantimpala o gantimpalo. Nakuha? Sasabi niya, for his deeds in the body, mabuti man o masama. Nakuha natin? Lahat ng ginawa natin, mabuti o masama, ay haharap tayo sa Panginoon at hahatulan niya yun. Akala ko ba pag Christian ka na, hindi ka nahahatulan. Hindi mo naintindihan. Pag Christian ka na, meron pa rin maghahatol para sa gantimpala. Tingnan nyo, sabi niya rito, each man's work will become evident for the day will show it because it is to be revealed with fire. Lahat ng ginawa natin, padadaanin sa apoy. And the fire itself will test the quality
of each man's work. Di ba? If any man's work which he has built on it remains, hindi nasunog, we will receive a reward. But if any man's work is burned up, nasunog, he will suffer loss. But he himself will be saved, yet so as through fire. Now, kaya naman tingnan niyo si Paul. Grabe si Paul. Determinado siya kasi gusto niya talaga ma-please si God. Sabi niya, but I do not consider my life of any account as dear to myself. Hindi ko na pinapahalagan yung buhay ko. Mas mahalaga sa akin, yung matapos ko yung kurso at yung ministeryo na natanggap ko mula sa Panginoong Hesus. Sabi niya, ang ipahayag ko, ang kanyang mabuting balita na biyaya ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Ang sarap, no? Parang ito yung hangad ko. Kaya, di baling ano mangyari sa buhay ko, mahalaga, maipahayag ko yung mabuting balita ng Panginoong Diyos. Ganon siya kaseryoso. Kaya ho, let me repeat, pakisabi niyo sa katabi niyo, embrace God's mission. Okay? Yakapin natin yung mission ng Diyos. Mabuhay tayo according to that mission. Amen po? Now, paano natin gagawin yan? 3 bagay ayon sa binasa natin kanina. Have the eyes of Jesus, have the heart of Jesus, have the urgency of Jesus. Anong ibig sabihin nito? Simulan natin sa have the eyes of Jesus. Sabi niya sa Matthew, tingnan niyo po Jesus was going through all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every kind of disease and every kind of sickness. Napansin niyo si Jesus, he was so intentional. Kung paano niya sinabing go and make disciples, he himself demonstrated that. Siya mismo pumupunta sa mga villages, sa mga cities. At at that time, sabi ho ni Josephus, isang Jewish historian, mga 200 villages and cities in Galilee alone. At doon, pinupuntahan niya, at yung smallest village, mga 15,000 yun na tao. And he was willing to go to these different kinds of people to minister to them, whether they are somebody or nobody. Basta he went there as in to minister to as much as possible to everybody. Naku, kaya amazing si Jesus. Ngayon, ganyan din ang hangad niya para sa atin. Kaya yung mga Christians in the past, yung nakilala na si Jesus, na umakyat si Jesus sa langit, at binigay sila ng Holy Spirit, tingnan nyo naman sila, kahit pine-persecute na sila, tingnan nyo sabi, they took his advice, and after calling the apostles in, they flogged them and ordered them not to speak in the name of Jesus, and then he released them. Kunwari sinabi sa inyo, okay, go, make disciples. Nahiya ako, ayoko. Biglang sabi niya, ikaw wag na kayo magpipreach. Siguro iba sa atin, yes. Yes. Pero hindi sila baligtad. Nung nirelease na sila, sabi, wag i-preach si Jesus, they went on their way from the presence of the council, rejoicing, tuwang-tuwa pa, that they had been considered worthy to suffer shame for His name. Iba nga ayaw na pag ininsulto sila, siguro buang against ka, no? Eh, grabe, parang ayaw mo na lang magsalta. Tapos pag tinukso ka pa sa opisina, oy, pastor, ano ba? No? Pastor, no? Kasi pag nagkasalta ka tungkol kay isa sasabihin, pastor eh. Di ba? O kaya kung ano-anong insulto tatawagin sa'yo, oy, Padre Damas, huli ka dito. Parang, naiinis ka. Pero sila baligtad, tuwang-tuwa pa that they have been considered worthy to suffer shame for His name. Tapos tingnan nyo ang ginawa nila. Huwag daw magsalta tungkol kay Jesus. And every day, in the temple, and from house to house, they kept right on teaching and preaching Jesus as the Christ. Hindi lang sila sa templo pa, sa lugar ng kung saan nagsabi sa kanilang huwag sila magpipreach. Tapos nagbahay-bahay pa sila. Nakakatuwa. Ganon sila kaseryoso sa kanilang misyon. Okay ba yan? Now, tingnan nyo, lalong lumala pa yung persecution, di nangagkalat na sila kung saan sila napunta. Anong ginawa nila? Therefore, those who had been scattered went about preaching the word. Grabe, no? Sa atin, wag na natin, praise God, wala tayong ganung persecution. Halimbawa lang, nilipat ka ng department dahil gusto nilang, doon ka sa ayaw ka nilang kasama. Preach ka pa rin ng gospel. Tama? Nilipat ka ng destinasyon o kaya nilagay ka sa dinistino ka sa probinsya. Preach ka pa rin. Kumbaga, kahit saan ka ilagay ng Diyos, isa lang ang nakikita mo.
ikaw pa rin, kung ikaw accountant, ikaw pa rin ay accountant na taga-preach ng pangalan ni Jesus. Siyempre, gagalingan mo rin as an accountant. Pangit naman mag-preach sa pangalan ni Jesus, ang pangit naman ang trabaho natin. Di ba? Okay ba yan? Kung ikaw mag-aaral ka sa ibang lugar, estudyante ka ng Panginoon, then keep on teaching about Jesus. Insultuhin nila ako. Kahit pa, dahil alam natin ang ating misyon. Niyayakap natin yon. Bakit? Paano natin magagawa yon? Tingnan ninyo. Kailangan nating makita. Sabi niya, seeing the people. Alam niyo itong malaking problema sa atin. Minsan hindi na natin makita ang kagandahan ng ating paligid. Bakit? Ang dami nating inaalala. Ang dami nating anxiety sa buhay. Di ba? Pag marami tayong inaalala, yung word na maraming iniisip, yun ang ibig sabihin nun, anxiety. Kaya nga sabi ng Bible, have no anxiety about anything. But in everything, by prayer and supplication, let your request be made known to God. And supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will keep, look at the words, heart and mind in Christ Jesus. Isa na lang iniisip mo, si Jesus lang. Tayo, minsan kaya yung mga Christians, hindi na rin po makaisip na talagang dalhin yung mission ng Diyos. Puro iniisip natin kung si mission natin sa buhay. Nainisip natin ano kakainin, anong panggagastos. Alam nyo, hindi natin naintindihan. Sabi ng Bible, if we put first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Sa totoo lang, hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Kaya nga, si Jesus Christ, napakagandang halimbawa, itong nakakalungkot. Sobrang ating kaabalahan, hindi na nakikita yung tao. Kasi may sarili na tayong agenda, kasi agenda ng Diyos. Kaya tuloy sabi ng isang kanta, every day they passed me by. I can see it in their eyes. Nakikita niyo ba sa mata nila? Sabi niya, empty people filled with care. Headed who knows where. Hindi nila alam saan sila pupunta. They're just too busy working. Payat na puyat. Pero makikita mo sa kanilang mga mata. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Pagod na pagod na. Sobrang daming alala. Problema, pati Christian, nakikipagsabayan pa. Hindi tayo ganoon. We have our God. We can run to our God. We can trust our God. Amen po? Kumbaga, habang nag-aalala mundo, we have the solution. And sabi niya dito, on they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. But God is telling us, come on, people need the Lord. At the end of broken dreams, sabi nga awitin, He's the open door. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Alam nyo ho, kaya tingnan nyo, ang karamihan sa mga quote-and-quote Christians, para na rin pariseyo. Ang nakikita, puro kamalian. Tingnan nyo, parang sabi niyan, then it happened that Jesus was reclining at the table in the house. Behold, many tax collectors, mga traidor sa bayan, naniningil ng buwis para sa Romano. And sinners, tingnan nyo, malalamang ba agad isang taong sinner, maliban sila'y kilalang mga makasalanan? Kunyari, katabi nyo, masasabi bang sinner yan? Kunyari, uy, babaero to. Hindi mo masasabi hanggat hindi siya kilalang babaero. Tama ba? Kasi tayo lahat, mukhang anghel tayo eh. Di ba? Parang nalaglag lang. Ganon. Pero hindi natin agad mapapagbintangan ng sino man hanggat hindi natin nakikita. Pero ito, for them to say that they are sinners, kilala silang makasalanan. And Jesus was dining with them. And when the Pharisees saw this, they said to His disciples, sabi niya, tingnan niyo naman yung bossing niyo. Sabi niya, they're eating with the tax collectors and sinners? Anong klaseng tao yan? Remember, birds of the same feather are the same birds. They flock together, tama? Kaya sabi niya, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Oo nga no, pero bakit si Jesus? Ang sinagot ni Jesus ganito, hindi naman ako nagpapa-influensya sa kanya dahil ako yung Diyos eh. Sila ang ini-influensya at inaabot ko. Kaya sabi niya ganito, when Jesus heard this, He said, it is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick.
But go and learn what this means. I desire compassion and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but the sinners. Alam niyo kung meron tayong nakakatuwa, may kapangyarihan tayo kasama si Jesus. Kung tayo kilala natin si Lord, hindi tayo magpapa-impluensya. Tayo ang mag-i-impluensya. Amen po? Ang pangalawa ay have the heart of Jesus. Kasi hindi lang niya nakikita eh. Tingnan mo, He felt compassion for them because they were distressed, dispirited like sheep without a shepherd. Ano sinasabi ni Jesus? Yung word na compassion, ito pong salitang ito, hindi ho madali itong salita na to. Sa Griego po, hindi ito normal na ginagamit. Ito ay kinoin ng salita ng mga alagad ni Kristo. Isplaksidumay. Bang hirap-hirap, parang siomay eh, di ba? Parang, anong klaseng siomay ito? Hindi. Ang ibig sabihin niyan, sobrang lakas ng description niyan, yung parang, nung nakita mo, naapektuhan yung bituka mo, yung parang yung gut, parang naapektuhan ka, parang nakasusuka ang kanyang kalalagayan na awang-awa ka na kung hindi ka gagawa ng anumang bagay na solusyon para sa taong yan, hindi matitigil ang sikmura. Nakuha? Yun ang ibig sabihin niyan, parang wow, talagang parang ang hirap ng hindi ko maatim ang nangyayari sa kanya. Ganun ang pakiramdam ni Jesus. Sabi niya, He felt compassion on them. Yun ang puso ni Jesus. Amazing. Kaya nga, balikan lang natin, tingnan niyo po ha. They were distressed, dispirited. Imagine yung mga, anong klase yung distressed, dispirited. Tapos sabi niya, they are like sheep without a shepherd. Kawawa po. Kita niyo si Jesus. Yung mga tax collector na naman at mga sinners, nakikinig sa kanya. Ito mga Pharisees, grumble na naman. Grabe naman ito. Share ng gospel. Hindi niya naintindihan. Hindi. Sabi niya, this man receives sinners and eats with them. Kaya nag-grumble sila. Ano sabi ni Jesus? Sabi niya, so he told them this parable saying, what a man among you, if he has 100 sheep, and has lost one of them, does not leave the 99 in the open pastures and go after the one which is lost until he finds it. Alam ng Panginoon na kapag ang tupa nahiwalay, patay na yan. Kasi flocking animals sila eh. Ang flocking animals, pag nagkakasama-sama sila, okay lang, safe sila. Pero pag nahiwalay yan, naku, wala na, patay na. Kaya si Lord hindi siya titigil hanggat hindi niya nahahanap yun. And while every one of us, we seem to be okay with the people around us, in reality, we often feel we are all alone. Parang pakiramdam natin para akong nag-iisa. Pag may problema ka na, pakiramdam mo para ka nag-iisa. Pag may sakit ka na, pakiramdam mo para ka nag-iisa. Di ba? But our God will really find us. Kaya tayo naman as Christians, if we have the very same heart of Jesus, pagkakataon yun, may mga sakit, punta natin. Di ba? May problema, pasyalan natin. Kasi it's our chance to tell them, my Jesus cares for you. Kaya, tingnan nyo, sa Acts 4, sabi niya, bakit natin gagawin yun? Kasi wala namang kaligtasan, kundi sa pamamagitan lamang sa pangalan ni Jesus Christ. Wala nang ibang paraan. It's not joining CCF. It is not knowing Pastor Bong or listening to me. It is entirely on Jesus alone. I cannot save you kahit magpa-picture ka sa akin ilang beses. Ipakita mo sa langit, Lord, may picture kami, oh. Wala yan, hindi kikilalanin yan. Ang kikilalanin lang si Jesus na nasa sa atin. Amen? Kasi dami tao ma-picture. Binubura naman pagkatapos. Diba? Parang, walang may tutulong sa atin yun. Si Lord lang ang makapagliligtas sa atin. Si Jesus lang. Wala yung magagaling na pastor na kala natin sila yung makakapagligtas sa atin. Kaibigan ko si Pastor Peter. Kaibigan ko si Billy Graham. Kahit kaibigan mo pa kung sino man yan. They will never bring us to heaven. Only Jesus can save us. Amen po? Because there's no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Kaya ho, yung sagot ho ay yung mabuting balita ng Panginoon Kristo. Kaya ho, meron pong urgency. Kaya we need to have that urgency of Jesus. Tingnan nyo kung bakit ganun ka-urgent na lamang. Then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Anong ibig sabihin yan? Isipin nyo, ang dami na nung aanihin. Pag hindi natin naanihan on time, mabubulok lang yan, sayang. Di ba? May timing ang pag-aani. Ang problema, walang sapat na manggagawa. Saan tayo kukuha ng manggagawa?
Kaya may urgency. Andyan na yung ani. By the time na makasakali, hindi na, titigas na yan, manububulok na yan. O di magtatanim na naman ulit. Pag nagtanim na naman ulit, baka manigas na yan, hindi na yan talaga magbubunga. Kaya we need to take talagang the opportunity, grab it right away. Kaya lang we need more workers. Kaya, anong gagawin natin ngayon? Hala, tayo na. Hindi, wait lang. Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Ang sinasabi ng Lord, huwag ka basta-basta humayo. You come to God, you pray to God, kasi yung word na beseech, talagang magmakaawa ka. Bakit? God will never send workers who will not be broken with what breaks the heart of God. Ngayon, si Jesus, one moment you pray to the Lord of the harvest, meaning, pinapasan mo yung puso ng may-ari ng harvest. Tama ba? Dahil doon, kaisa kita. Kaya, yung kaisa kita, yun ay papadala ko. Kaya unless you sense the urgency yourself, hindi kita papadala. Kaya you better pray first. Because kung dala natin yung pasanin, imposible hindi natin ilaban sa Diyos. Kaya tinan nyo, sa Luke, ganyan sabi niya, the laborers are few, therefore beseech the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Tama ba? Biglang sabi niya, go, behold, I send you out as lambs in the midst of wolves. If you are really serious of seeing these people being harvested, gayon hindi ka na matatakot kahit mayroon pang wolves yan. Because I heard and I have the heart of God. Because my heart breaks with what breaks His. Are you following? Kaya doon halata pa lang, minsan hindi na natin pinagpe-pray natin ibang tao. Kasi we're too selfish to realize their need. Kaya nga, kung hindi natin naintindihan yung blessing na binigay sa atin ng Diyos, most probably, hindi talaga natin maipapasa isang bagay na wala tayo. Now, tingnan niyo po ito. Meron pong si Lord, kahit nakaaway mo pa yan, isipin niyo, ang Israel at saka ang Judah magkaaway yan. Remember, nung naghiwalay yan, si Rehoboam and Jeroboam, they were always fighting. Hanggang sa dulo ng mga descendants. At yan ang Samaria. Yung pong Israel, sinakop ng Assyria, at yung capital nila ay Samaria. Kumbaga, ang Judah o yung mga Jewish, magkaaway na matindihan. And look at Jesus. Kahit si Jesus, pumunta pa mismo sa Samaria. Ibig sabihin, hindi issue dito yung hindi mo type na tao. Ang issue dito, kahit sino pa man yan, ayaw mo man yan, gusto yan ni God. Okay ba yan? So he went to Samaria, at doon, nakatagpo niya sa Jacob's well, at nakita niya isang babaeng nag-iigib. At the 6th hour, katanghalian ng tapat. Sabi niya, then he came a woman of Samaria to draw water. Jesus said, give me a drink. Itong amazing. Sa Israel, bukod sa Samaritan na to, babae pa. Ang babae, mga cast out ng society in a sense. Para sila'y kausapin at hindi sila binibigyan ng ganong importansya. Pero si Jesus, nilapitan niya. Tapos sabi niya, give me a drink. Tapos biglang sinagot siya ni Jesus, alam mo lang, yung humihingi sa'yo ng tubig, kaya kang bigyan ng tubig na hindi ka na mauuhaw pa. Kaya sabi ng babae, talaga, kung totoo yan, bibigyan mo ako ng ganyan tubig. Para hindi na ako mauhaw at hindi na ako mag-iigib dito. Tama ba? Nakuha ninyo? Normal lang. And sabi ni Jesus, sabi niya, o sige, tawagin mo na yung husband mo. Tapos sabi niya, wala akong asawa. Sabi niya, I have no husband. Jesus said to her, you have correctly said, I have no husband. For you have had 5 husbands. At yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Bakit naman si Lord? Uhaw lang ang issue. Sinasama pa yung asawa. Kasi sa bawat isa sa atin, may kinauuhawan tayong bagay. Hindi necessarily yung tubig, kundi ito, uhaw sa pag-ibig. Kasi hindi natin alam ano nangyari sa kanya. Bakit 5 na ang asawa niya? Maaring namatayan, maaring hiniwalayan, maaring namang talagang wala. Palit-palit na siya ng asawa. Kaya the mere fact na papalit-palit ka ng asawa, hindi ka makontento, mayroon kang hinahanap na hindi mo mahanap-hanap. Tama? And you are thirsty for something. So dahil doon, na-realize na mukhang ikaw ang Mesiyas. Kaya naman, ano sagot ni Jesus sa kanya? No, I know that Messiah is coming, who is called Christ, yung tagapagligtas. When that one comes, He will declare all things to us. Ano sagot ni Jesus?
I who speak to you am He. Kumbaga, sa mabilisang usapan, nakilala ng babae si Jesus. Tama? Kumbaga sa atin, tinanggap niya si Jesus, 1 minuto pa lang siyang naging Christian. Tama ba? Anong ginawa niya? Agad-agad, alam nyo, iniwan yung kanyang water pot. Wala siyang pakialam ito sa yung iniigib niya. At nagpunta sa syudad at pinagsasabi sa mga lalaki, "Hoy, pakinggan niyo to." And sabi niya, "Come, see a man who told me all the things that I have done. This is not the Christ, is it?" Sabi niya, they went out of the city and were coming to him. Pero mo, sinira niya kagad yung mga tao. Na-meet ko yung, tingnan ninyo. Minsan, hindi natin kailangan ng maraming kaalaman. Yun lang ma-realize mong anong ginawa ni Jesus sa atin, yun na ikikwento natin eh. Alam niyo ba, bulag ako noon. Ngayon nakakakita na ako. Alam mo ba, wala akong pinupuntahan ngayon. Ngayon nagkaroon na ako ng maliwanag na dahilan. Alam mo ba, punong-puno ako ng galit. Dahil kay Jesus Christ, pinalaya niya ako sa sama ng loob. Nakuha ninyo? Dati hindi ko matanggap itsura ko. But dahil kay Jesus, namatay siya para sa akin, tanggap ko na rin ang itsura ko ngayon. Hallelujah! Di ba, yun palang kwento na eh. Nakuha ninyo? Tapos eto, ano sabi niya? Tapos tingnan nyo. Do you not say there are yet 4 months and then comes the harvest? Sabi niya, just behold, I say to you, lift up your eyes and look on the fields that they are white for harvest. Hinog na. Kaya naman, tingnan niyo yung mga tao. From that city, many of those Samaritans believed in Him because of the word of the woman who testified. Amazing. Sa testimony lang ng babae, ang daming lumapit kay Jesus. And He told me all the things that I have done. So when the Samaritans came to Jesus, they were asking Him to stay with them. And He stayed there for 2 days. And look at this. From that, sabi niya dito, many more believed because of His word. And they were saying to the woman, it is no longer because of what you have said that we believe, for we have heard for ourselves and know that this one is indeed the Savior of the world. Hallelujah. And alam niyo, sabi ni Lord, tingnan niyo, ready na for harvest, hindi na kayo ang nagtanim. Yung babae nagtanim, kayo aani na lang. Tama ba? Let us not waste the resources of our God. Kung naintindihan natin ang pagmamahal ni Jesus, hindi natin yan makontain sa ating mga sarili. Gusto natin ipagsabi sa lahat ng taong maaring padala ng Diyos sa atin. Amen po. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, hindi mo ipapasa isang bagay na wala ka. Mahirap magpasa noon. Kaya minsan, kaya hindi natin maipasa ang pagmamahal ni Jesus. Dahil mismo tayo nangangailangan ng pag-ibig ni Jesus. And alam niyo po ba, mahal na mahal ka ni Jesus. Kaya namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Kasi siya nagsasabi, alam kong pagod mo. Nakikita ko ang kalalagayan mo na parang wala kang pinupuntahan. Kaya naman sabi ni Jesus, halika yung mga napapagod at nabibigat ang lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Matuto kayo sa akin dahil ako'y mapagpakumbaba at mahinahon. Kunin mo ang aking pamato. Pahintulutan mo ako maghari sa iyo. At ang aking pamato'y magaan at lapat na lapat sa iyo. Kapatid ko, ikaw ang tinatawag ng Diyos. At gusto mong tanggapin ang kanyang imbitasyon, maging mapagpakumbaba ka, tanggapin mo si Jesus. Lord, ako po yun. Tinatanggap ko po ang inyong paanyaya na lumapit sa iyo. Yes, huwag kang maya, itaas mo yung kanang kamay sa Panginoon. Sabi mo, Panginoon, ako po yun. Yes, Lord, Panginoon, pagharian po ninyo ako. Pagod naman na talaga ako eh. Kailangan ko kayo. Thank you, Jesus. Yung sa mga nagtaas, pwede bang ipanalangin mo to, Panginoong Jesus? Kinikilala ko ang aking kawalan. Kinikilala ko kailangan kita. Bigyan mo ako ng totoong maliwanag na dahilan sa buhay at maranasan ko ang pag-ibig na inuukol ninyo sa mga lumalapit sa inyo. Panginoon Hesus, salamat at namatay kayo sa krus ng Kalbaryo para patawarin ako at bigyan ako ng bagong buhay. At salamat po na muli kayo nabuhay para tuparin ang pangako ninyong buhay na walang hanggan. Panginoon Hesus, gusto ko pong mabuhay ayon sa kalooban ninyo. Kahit Panginoon, puspusan mo ako ng iyong banal na espiritu. Nang sa gayon, maisagawa ko ang mga nais mong gawin ko para sa ikararangal ng iyong pangalan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for accepting me. Thank you, Lord God, for making me part of your body. Ngayon naman, sa mga
natanggap na si Jesus, maging sa mga nagtaas ang kamay, may sunod akong hamon sa inyo. Handa nyo bang yakapin ang mission ng Panginoon Diyos? To really pray to God, Lord, magpadala ka ng mga mag-aani. Lord, simulan nyo sa akin. Lord, bigyan mo ko ng mata na nakakakita, puso na nakakadama, ng awa ninyo para sa ibang tao. At bigyan niyo po ako ng sense of urgency, Lord, na alam kong maikli lang ang panahon, na hindi namin pwedeng aksayahin ang bawat sandali. Kapatid, kung yun ang loobin mo, pwede ka bang tumayo? Sabihin mo, Lord, I want to be part of your mission. I want to share your gospel, your good news to people. Whoever you bring, Father God, to my life, Lord, tulungan niyo po, maging kagamit-gamit ako. Yes, wag kang mahiya. It's between you and the Lord. Wag kang mahiya. Sabi mo, Lord, I want to tell the world about you. Kung yan ang loobin mo, tayo ka. Ngayon, kung hindi naman, okay lang, manatili ka lang nakaupo. Unless na hindi mo kayang tumayo. Thank you, Jesus, oh God. Lord, I thank you that you see all these people standing up. Thank you, Lord, for their commitment, Father God, to tell the world about your mission, about your salvation. Lord, thank you for their willingness to embrace, Father God, the mission that you have entrusted us, Father God, to accomplish. So I pray that you may find us faithful, O God. So allow us to have the eyes of our Lord Jesus, to have the heart of our Lord Jesus, and also to have the urgency to tell the world about Jesus. For He alone can save humanity, O God. He alone can save any one of us, O God. And thank you, Lord, for giving us the privilege to be part of your army to fulfill your mission. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Father God, I pray for for the family we represent, O God, for every family we represent. May you protect all of us, O God. May you allow us to be so passionate, Father in heaven, to declare your good news, O God. Salamat din, Panginoon, that you will empower your people, Lord God, with your Holy Spirit, that we may have the boldness, Father God, to declare, to preach, and to teach the good news, Father God, to everyone you will bring to us, O God. Thank you, Jesus. We give you all the praise. We give you all the glory. In Jesus' mighty name, hallelujah. Amen and amen. Praise God.